Hi Virgo, ito na po ang inyong reading mid-August na tayo, mid-month of August. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ngayong mid-month August 2026, ano nga asahan ng mga Virgo? Anong parating sa kanila? Mensaheng gabay po. Message, Virgo, kamusta kayo? Virgo energy. Okay. Strength card. Ay tayo. Virgo. Para sa mga taong makapakinig nito na Virgo. Any guidance po para sa kanila? Napakasipag ni Five of Wands. Sige. Position ka lang. So, meron kayo nakikita kung bago kayo kay Moonchild na ilang reversal na baraha. Nakabaliktad sa atin. It doesn't mean na hindi agad okay. Okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Bunot na lang tayo ng isa. Nine of Wands. Five of Wands. Virgo. Balance. Puro balance na lang naiiwan ni Moonchild. Hindi. Ano man ang kaharapin ha, major arcana, ito yung una-unahin na natin to. See the strength card. Yung strength, physical, mental, emotional, magkakaroon kayo niyan. Pero syempre, kasi along with your other cards ha, kayo ay tao lang. Maybe kaya umangat ito, sign of Leo. Regardless sa zodiac sign, pero nasa Leo season tayo ngayon, maybe a reminder, nag-highlight kasi ngayon ang inyong mga 12th house, Virgo. Yes, ano yung 12th house? Rest. Recharge. Magpalakas raw kayo. Lalo kung medyo meron kayong, para sa ilan, kasi along silang baraha mo, medyo parang may pagka-busy, productive, parang ang dami yung iniisip, ang daming laban na ipinaglalaban sa buhay, trabaho, pera, relasyon, business. So tayo ay general reading ha. Ito yon, major arcana, reminder. Kaya nangingibabaw siya para paalalahanan kayo na walang masamang magpahinga. Okay? Para magkaroon kayo sapat na enerhiya. Paano nyo nga naman magagampanan yung ilang ganap sa inyong buhay kung kayo mismo ay pagod na? So, yung energy po ni Leo, again, Leo is ruled by the sun. Kagaya ni Haring Araw, minsan lumulubog yan. Kailangan para makapagpahinga siya at sisikat ulit para mabuhayan ng lakas. So, ganun din sa inyo guys ha. Especially 12th house po kasi ay talagang resting resting mode yan. So, take it easy. If ever, ito kasi pwedeng kusa nyo namang maramdaman or baka kasi binabaliwala ng ilan. Guys, hindi isang medical advisor si Moonchild, pero physical, mental, emotional, or even spiritual, ano man yung dinaramdam nyo or dinaraing nyo. Ayan. Huwag yung babaliwalain. Consult someone professional. Connect, communicate. Especially si Mercury, ang inyong mga planet ruler rin naman ay nasa 12th house. Magandang pagkakataon ito talaga na kahit sa simpleng impormasyon or paangatin nyo yung mga boses nyo. Okay? Magtanong para sigurado. Ganun lang naman yung energy niyan. Take care of yourself. Okay? Of your health. Ikaw naman din. Paalalahanin mo rin yung ikaw. Dito tayo sa ilang barahan na maaari kasing makapagpababa ng ilang enerhiya ng ilan sa inyo. So, general reading tayo. Just only take what resonates. Ano yan? May ilang imbalances ako nakikita, guys. Lalo pa ako. Dalawa to ha. I-apply natin, ipapasok natin since kanina ko pa naman na may mention yung full moon na parating. And it's an eclipse. Very powerful ang eclipses. At ito po ay magbibigay diin sa inyong mga 7th house, Virgo. Ano yung 7th house? 7 of Pentacles ay narito. Relationship, partnership,
marriage. So, reversal yung energy. Kung kayo mga single, pero meron kayong matatawag na partner in business or partner in life, ayan. Medyo may laban akong nakikita guys ha. Full moon can be a sign of endings. Guys, hindi kailangan laliman, katakutan, ano pa man. Pero si Nine of Wands kasi ibabalik ko yung katanungan sa inyo, yung message ng baraha ha. Kasi ito yung mahirap pang hawakan eh. Pero may chance naman na inilalaban, kinakapitan. So, ano ibabalik ko? Yung pinakamensahe na, kamusta ka ba? Kaya mo pa ba? Ito, pakita natin sa live. Kasi baka kinakaya nyo na lang, pero baka dito mag-apply yung ilang sitwasyon, physical, emotional, or even financial, draining na pala. Nakakapagod rin, okay? So, sa part na ito guys, kayo higit na makapagpapasya ha. May ilang unexpected situation din ako nakikita out of the blue. Baka merong umangat na, ay ganito pala, may eroplano. May ganito palang pagkakataon. Or ganito pala siya. So again, ito'y pwedeng kumonekta po, napakalawak ni 7th house relasyon, or matatawag na business partnership. Si 7 of Pentacles po yung naka-reverse. Ito talaga yun. Parang hindi siya naging long term yung intention, or hindi maganda yung intention. So, anong kailangan natin gawin? Do some reflection. Consult someone. Actually, Mars, planet of energy naman, strength card kasi na dito. Kaya pa ba natin? Wala nang boses. Parang ako atang kailangan magpahinga. Wala nang boses yung Moonchild, pero nasa inyong mga friendship sector. I feel, for some, lalo kung mag-resonate po, na meron kayong mga struggle talaga na kinakaharap. Sa ilang nabanggit ko lang naman ha, ay meron kayong karamay. Someone, alam nyo syempre pa na mapagkakatiwalaan at pwede nyo mapagsabihan kasi sa mga pagkakataon na ganito, na hindi kayo makapag-isip ng klaro kasi pagod na, okay? At maaring pinaglalaban na lang ito dahil sa situation or sa relationship. Then, connect, communicates pagdating sa mga kaibigan, okay? Maybe kailangan nating mabanggit yun. Or sa mga taong malapit sa iyo. Malaking bagay, guys, na magamit nyo yung inyong mga boses, magtanong para sigurado tayo. Lalo kung may mga decisions din po kayong gagawin. Reflect kayo ha, reflect dito sa mga inspirasyon nyo rin or kanino kayo nagiging determined na mag-create ng may long-term partnership relationship. Andito pa ba yung security, stability, o yung comfort sa relasyon or connection or partnership na ito. May suporta guys if ever may struggle lang din tayong nakikita. Hindi nyo kailangan laliman yun. But, keep going. Ganito lang naman ang buhay. May ilang imbalances man. Ang pinakamahalaga dito ay yung kayo. Una't huli, pipiliin ng sarili, magpahinga. It's okay to pause. Hindi nyo naman kailangan harapin lahat yung laban na yan. Hindi nyo kailangan bit-bitin sa inyong mga balikat all at once. It's okay. Isa-isa lang. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Okay, ganito yung energy. Oo. May hugot, no? So, balance kayo pa ba? Virgo, very, kayo, detail-oriented. Mag-plan, isa-isa sa mga priorities. Siyempre, iwanan nyo na ng higit na focus, attention. Yung makakapagbigay ng strength sa inyo, makakapagpalakas, or alam nyo, magsaserve pa ng something purpose sa inyong buhay. Kasi si Nine of Wands, naka-reverse na kasi, no? Para bang ang hirap niya ng panghawakan eh. Pero yung ilan kinakapitan pa with 5 of Wands. Do some reflection, guys. Kung feeling nyo parang wala ng growth sa relationship na to or connection, partner, business, if ever,
Kasi ang ganda naman yan, dito yung lakas. Meron kayong kakayanan. Oo. Pero kasi baka ang iba po ay napapalagpas yung kakayanan na yun sa Ace of Pentacles. Baka meron pala kayong nami-miss na chance or opportunity. Kasi stock up na kayo dito. Stagnant na yung energy. Wala nang paggalaw, pag-usad. So, paano nyo ma-reach yung inyong mga highest potential King of Pentacles? So, ito yung pagiging entrepreneur nyo talaga. Yung tatag nyo sa negosyo or relasyon na to. Meron. Kaya lang, huwag niyong bigyan ng limits or restrictions yung mga sarili nyo. Hindi sa hindi na okay yung partnership relationship na ito. Okay? Pero huwag niyong pigilan kung ano yung kailangang mangyari. Huwag niyong labanan, lalo kung nahihirapan lang. Kasi walang mangyayari talaga doon. Lalo lang kayo mapanghihinaan. Okay, it's okay to pause. Bitawan muna yung ilang bigat dyan. Pag-isipan, pagnilay-nilayan, pagpaplanuhan. Okay. Umaandar ang buhay, tuloy-tuloy lang. Hindi mag-i-stop ang life just because nakaramdam ka ng situation na ganito. May pagbabago pa ha. Patuloy ng mga pagbabago na parating. Sabayan nyo lang ito, huwag kayong ma-stock up. Long-term plans, long-term intentions, mag-set kayo ng pundasyon kung saan ay alam nyo kayo ay mag-grow. Growth patungo sa mga magagandang possibilities sa inyong buhay. Eyes on the prize. Guys, remind nyo ang mga sarili nyo. Dito kayo pwedeng lumago pa, lumakas, physical, mental, emotional, financial. Moral self-care, self-love, alam ko may hugot pa, pero pahinga lang din pag may time. Kasi na-mention ko na rin si Mars against Steel. Currently po ay nasa inyong mga 11th house. Connected talaga yan sa inyong mga friendship, your circle. Maybe a reminder, energy ni Leo, it's about enjoyments, having fun. Medyo seryoso yung ilang laban dito na maybe kinakaharap po ng ilan sa inyo. So, it's okay to pause. Ayan. Guys, be unstoppable pero pahinga rin pag may time. Okay? Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mid-month of August 2026, mensaheng gabay lamang po. Virgo.